mga kwentong nakakatakot, may mga kwentong hindi maipaliwanag, at may mga kwentong hanggang ngayon bumabagabag pa rin sa mga nakaranas nito. Ako si Zorro at ito ang Kwento sa Kangit-ngit. Patayin ang ilaw, lakasan ang volume, at samahan niyo akong pakinggan ang kwentong ito. Hindi ako madaling matakot. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung mga gabing may naririnig akong umiiyak sa kisame namin. At ang mas nakakatakot, wala naman dapat tao doon. Nangyari ito last year. Lumipat kami sa isang lumang apartment sa Quezon City. Hindi naman sobrang luma, pero halatang matagal nang nakatayo. 2 palapag yung building at kami yung nasa pinakataas na unit. Ang nasa ibabaw namin, bubong na. Wala nang ibang kwarto o apartment. Noong una, okay naman lahat. Tahimik yung lugar. Nakakatulog ako ng maayos. Pero isang gabi, bandang 12:00, may narinig akong mahina na tunog. Parang may umiiyak. Akala ko galing sa labas. Baka may kapitbahay lang na may problema. Hindi ko na pinansin. Pero kinabukasan, narinig ko ulit. Parehong oras. Parehong tunog. Mahina lang. Parang babae na umiiyak. At ang pinanggagalingan, sa kisame mismo. Tumayo ako sa kama at nakinig. Huminto. Pagbalik ko sa higaan, nagsimula ulit. Doon na ako kinilabutan. Kinuwento ko sa nanay ko kinabukasan. Sabi niya, baka daga lang daw sa bubong. At iyon din ang pinaniwalaan ko. Hanggang sa tumagal ng halos 1 linggo. Tuwing 12:00 hanggang 1:00 ng madaling araw, naroon yung iyak. Hindi malakas, hindi rin sigaw. Parang taong pilit pinipigilan ng pag-iyak. Minsan naririnig ko pa na parang may mahinang paghikbi. Noong isang gabi, nirecord ko gamit cellphone ko. Pero pag pinapakinggan ko yung recording, wala. Tahimik lang. Parang wala akong na-record. Isang gabi, ako lang mag-isa sa bahay. Nasa trabaho ang nanay ko. Nanonood lang ako ng videos para antukin. Pagpatak ng 12:00, narinig ko na naman. Yung iyak, mas malinaw kaysa dati. Parang nasa ibabaw ko lang talaga. Dahan-dahan akong lumapit sa gitna ng kwarto. At doon ko napansin, habang umiiyak yung kung sino man yon, may kasabay na mahinang katok. Tok, tok, tok. Mula sa kisame. Parang may daliri na marahang kumakatok mula sa kabilang side. Nanlamig buong katawan ko. Hindi ako makagalaw. Tapos biglang tumigil lahat. Tahimik. Sobrang tahimik. Akala ko tapos na. Pero may narinig akong isang bagay. Mahinang boses. Direkta sa taas ko. Parang bulong. May tao ba dyan? Kinabukasan, sinabi ko agad sa landlord yung nangyari. Natahimik siya. Tapos sinabi niya yung bagay na hindi ko inaasahan. May dating umuupa raw sa unit namin ilang taon na ang nakalipas. Isang babae. Mag-isa lang siyang nakatira. Isang gabi, narinig daw ng mga kapitbahay na umiiyak siya ng malakas. Pero walang tumulong. Kinabukasan, natagpuan siyang wala ng buhay. Ang mas nakakapagtaka, hindi siya natagpuan sa loob ng unit. Natagpuan siya sa pagitan ng kisame at bubong. Sa eksaktong parte ng kwarto kung saan ko palaging naririnig ang pag-iyak. Hanggang ngayon, nakatira pa rin kami rito. At minsan, kapag sumasapit ang 12:00 ng gabi, naririnig ko pa rin yung mahinang paghikbi sa kisame. At sa ilang pagkakataon, parang may mahinang kumakatok. Tok! 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 Pero kahit kailan, hindi na ako sumagot. At dito nagtatapos ang ating kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Kung may sarili kang nakakatakot na karanasan, pwede mo ko i-message or iwan mo lang sa comments. Baka ang susunod na kwento dito sa Kwento sa Kangit-ngit ay kwento mo na. Hanggang sa susunod na gabi. At tandaan, hindi lahat ng bagay na nakikita mo sa dilim ay guni-guni lamang. Pero huwag kang lilingon, baka may nakikinig din sa likod mo. Hanggang sa susunod na kwento.